Hey there mga my love Sagittarius! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So bago natin simulan ng inyong February 2025 reading, let me just tell you guys na hindi po ito for everybody. So just pick up only the messages you think are for you. At kung feel mo na ang reading na to are for you, then this reading might be really for you. And yeah, no? Wala po tayong gender dito. So babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede rin pong iswitch yung mga roles kung gusto niyo dahil sa itong general reading. And at the end of the day, everybody, meron po kayong free will na free nyo pong gamitin anytime, anywhere. And yes, ako po pala siyan. Tuloy po kayo dito, new subscribers. Pwede nyo bitbitin ang iba ninyong loved ones, no, friends, family members, no, at ang inyong tropicals. Kaya naman mga babes, no, kung hindi nyo pa knows pala, meron pa po tayong other channel. Link is down below sa ating description box. So if interesado kayong tumambay dyan at hindi mo pa na-try tumambay dyan, pwede mo yung i-click, no, yung link na yan at ma-redirect ka na dun sa ating channel, no, na isa pa, no, at meron tayong ina-upload dun na daily collective readings. When we say collective readings, no matter what your zodiac sign is, pwede po kayong makinig at manood. Basta just take only what resonates with you. So, let us see what do we have here for you, guys. Archangel Michael, thank you so much, together with the angel guides. Messages for Sagittarius for the month of February 2025, please. February 2025, please. Messages for Sagittarius, February 2025. Okay, so let us see what do we have here for you guys. Sagi. So you do have here the King of Cups. Nandito din present Page of Swords. Andito din 9 of Coins. 7 of Coins energy. Present din po ang 4 of Cups. 4 of Coins. 10 of Swords. 2 of Wands energy. Bottom of the deck we have here the 3 of Swords. Ace of Wands and the King of Wands energy. Okay. Yun, nag-focus din. So, Saji, sa nakikita ko dito, no, mukhang meron ditong energy kung saan pwedeng kakonect nyo na to, pwedeng boyfriend, girlfriend, pwedeng asawa nyo na to, ganyan, no, or pwedeng nanliligaw pa lang sa inyo. Ngayon, kung isa itong manliligaw or nag-express ng emotions and feelings, wala tayong gender dito sa Sagittarius, nakikita ko naman na sincere ang kanyang love for you. Yan, no. We have here the Four of Cups energy. Etong deck na to, ang Four of Cups dito, wala talagang tapon mga babes, no? So, ibig sabihin, kung sino man tong tao na to, kahit nandiligaw pa lang siya sa inyo, lumalabas na siya ay seryoso na. Yan o, seryoso siya rito sa kanyang pagtingin for you guys, sa feelings and emotions niya, like seryoso siya rito sa inyo. At kung sino man siya, lumalabas siya rito na, yeah, hindi man siya person rito na very public, no, sa kanya ritong pag-express ng emotions and feelings kasi medyo shy type siya and at the same time, no, medyo yun nga, parang mahiyain, tsaka parang may energy siya rito na hindi siya yung as in PDA talaga, no, pero napaka-sincere ng kanyang love for you guys. No? Because the King of Cups energy is someone here, no, na living in his or her own island, no, kung saan yung emotions niya are very intact. And at the same time, no, kahit na meron pang mga ibang pwedeng umagaw ng atensyon niya, hindi siya aalis sa island na yun. Why is that? It is because this king or this energy, wala tayong gender dito, no, is someone who is faithful when it comes to his or her emotions and feelings. So, kung sino man siya, nakikita ko na itong tao na to will keep his or her promise to stay in your life no matter what happens. So, tingin ko naman na puprove niya na yun sa'yo, lalo na kung boyfriend, girlfriend, or asawa mo na siya. No? Marami na rin kayong pinagdaanan pero hindi siya umalis. And nakita ko rito no, na yung iba, okay, dumating sa point na parang
nung bago-bago pa kayo nitong tao na 'to 'no, parang dahil meron ka ngang trust issues 'no, dun sa mga previous na naka-in relationship mo bago siya 'no. Possible na muntikan mo na rin siyang paghinalaan rito pero wala ka namang napatunayan. It is because this person here is not someone who is unfaithful, but this person here is someone who's 103% faithful, you know. This is a very rare type of energy, hindi lahat tapat mga babes 'no. So nakikita natin yun, pero siya, nakikita kong nagiging tapat siya rito sa inyo at kung siya ay isang bagong energy na gustong makapasok at mapanalunan ang iyo ritong oo or ang iyo ritong love, then hindi masasayang yung oras mo sa kanya dahil hindi ko nakikita na itong tao na to ay papalitan ka or mang-iiwan sa ere no pagdating ng katagalan. Hindi siya ganong klase ng energy. So nakikita ko pa nga ang family sa inyong connection. We have here two number fours dahil indikasyon niya ng apat na matibay na paa ng isang mesa. No, pundasyon rin niya ng bawat sulok ng tahanan. So nakikita natin dito na kung sino man to, Sagittarius. This person right here will always protect you, will make sure na okay ka, no? Okay yung ayo ritong health, no? And at the same time, hindi ka stress. Kaya kung sino man tong energy na to, na this person here will take care of you no matter what ano pa yung ginagawa niya, no matter how busy siya sa kanyang work, hindi kanya rito pa babayaan. Yung iba sa inyo pwedeng may anak na kayo, lumalabas yun dito. Yan. Yung iba naman pwedeng wala pa. But this page of swords is an indication right here that this person here will keep on watching you, no? As you grow old together and at the end of time. Di ba? Sarap pakinggan nun, no? Pero totoo yun, no? So this person right here, this might be too good to be true sa mga bago pa lang na maririnig ito dahil yung iba single pa lang kayo ngayon pero hindi niyo pa siya as in nakaka-relationship. But you'll definitely find out na tama yung sinasabi ko no, as you grow with this person here because this person's love for you will grow each day, you know, each passing day. So, maliban dyan nakita rin tayo ng energy dito, someone here is watching you sa iyong trabaho. Actually, hindi ko naman nakikita na hinihintay ka niyang magkamali, pero parang nakasubaybay siya sa iyong trabaho rito. So, yung iba siguro sa inyo, pwedeng bago kayo sa pinagtatrabahuhan ninyo, running for regularization, or baka naman kayo ito no, running or being nominated for a designation na higher position, yan, no? So, pwedeng boss ninyo yung nakatingin at nakasubaybay sa ginagawa ninyo, pwede rin namang HR head, no? Kung kayo ay working in a company, no? So, nakikita ko dito, someone here is watching how you work. Maybe you are someone who is a candidate for, you know, higher position or designation or a candidate for regularization. So, keep on doing what you're doing, you know, and lalo na meron dito na parang possible na makasira sa truck mo and I think pwedeng ito ay absent or slash late, you know. Ingat-ingat diyan mga babes, no, kasi tingin ko dito sa trabaho na ito, no, lahat naman importante yung wala dapat absent at wala dapat late. Pero dito kasi may sitwasyon na parang wina-warningan na kayo na may paparating dito, no. So, tingin ko that mas agahan niyo pa, no. So, saka na kayo magpalit. Intrimitida yung read. Susulera. So, yun nga 'no, nakita ko rito na parang pinakaimportante sa kanila na okey sila sa trabaho and gusto nila rito yung 'pag hindi mo alam nagtatanong ka, you know. Mas gusto nila yun kaysa yung hinuhulaan mo dito yung dapat mong gawin 'no. Mas gusto nila yung matanong. Ano, kasi at least nasasagot yung tanong nga 'di ba, at mas naga-guide ka nila, okey? Kung negosyo naman 'yan, I think itong mga nakatingin at nakaabang dito ay ang mga customer or clients mo 'no. Abanger sila kung may freebies ka or kung ano pa yung puwede mo ritong itinda or baka may pa-discount ka diyan sa mga suki mo, 'yan 'no. So 'yan yung mga abangers dito. Like hindi naman talaga negative yung nakikita nating mga abangers or mga nakatingin or nakabantay sa'yo 'no. More likely I think sila pa nga yung parang, nagiging suporta mo rito and at the same time dahil rin sa kanila kaya kayo kumikita, ayan 'no. So maliban diyan nakita rin tayo ng energy rito 'no, na posibleng maging goal mo, actually goal mo naman na 'to 'no, every year, pero maaaring mas maging goal mo itong pag-iipon or pag-iimpok 'no, simula ngayong February. Actually goal mo 'yan nung pumasok yung taon lumabas dito, eh, 'no, kaso lumabas din yung pera mo. Eh, 'no, lumabas yung pera mo diyan 'no. So, hindi ko alam kung anong ginawa mo.
pero yung pera mo na dapat iipunin mo is lumabas. Pero nakikita ko na magkakaroon ka ulit ng goal ngayong February 'no, tuloy-tuloy na ito at yun nga yung mag-iipon ka rito ng pera, 'yan 'no. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo 'no, meron ditong parang situation kung saan possible na maglabas na naman kayo ng pera. So, tingnan niyo maigi kung yan bang paglalabas ninyo ng pera ay importante ba yung bibilhin ninyo o hindi. Or ano ba yung dapat unahin bilhin at yung hindi hindi muna dapat bilhin, no? Lalo na kung kayo ito na parang meron kasi kayo rito, kaya kayo nag-iipon galore, 'di ba? Kaya kayo nag-iipon rito ng bongga kasi parang meron kayo ritong malaking paggagamitan ng pera na yan. Okay? So, puwedeng pang long term 'yon, puwedeng negosyo, dagdag puhunan 'no, sa negosyo or whatever, basta for long term yung tinitingnan ninyo. So, kung hindi naman dapat bilhin, wag na lang munang bilhin, 'yan. Unahin yung mga needs kaysa sa wants 'no, kasi nakikita ko dito mamomroblema kayo once na magalaw niyo yung pera na 'yan, mamomroblema kayo kung sino yung hihiraman ninyo dahil wala kayong maiisip na mahiraman kundi alam ninyo sa sarili ninyo na sa mundong ginagalawan ninyo, ikaw na yung pinakamagandang mag-ipon. Nakuha mo? Sa lahat ng kakilala mo, yung sarili mo, yung alam mo sarili mo na makakaipon ka, pero sa mga kakilala mo, wala na nakakaipon. Kaya wala rin kayong masasandalan in short. Kaya manatili lang 'no na iimpok yung pera, mag-ipon, magkaroon ng disiplina at huwag gumastos ng wala lang naman yung bibilhin, okey? Add to cart, carry lang 'no, pero wag niyo i-check out lahat, 'yan 'no. Kung ano lang muna 'no, puwede naman kayong mag-treat sa sarili niyo, ngayong buwan, "O ito yung bibilhin ko para sa sarili ko, okey. Next month, ito yung bibilhin ko sa sarili ko, okey." 'Yan. So, gano'n-gano'n lang mga babes 'no. Magkaroon na kayo ng disiplina rito kasi nakikita ko parang may binabalak kayong long term na paggagamitan ng pera ninyo. Pero baka magalaw niyo na naman yung ipon niyo rito, which is yun nga yung iniiwasan ninyong mangyari 'no, which is nakikita ko rito, alam niyo naman, maraming mga desire or lust sa paligid kaya naman dapat yun ang ating bantayan. So, maliban diyan nakita rin tayo rito, Sagittarius 'no, ng energy kung saan meron ka ritong makakapareha. Bago pa lang siyang darating rito 'no, puwedeng bago lang rin siya sa trabaho kung bago ka rin. Puwede rin naman na ikaw lang yung bago diyan pero ipa-partner siya sa'yo or magiging katabi mo siya sa upuan kung isa itong company or office setup. Puwede rin naman na ito ay sa negosyo 'no, kung sino yung makakasama mo diyan, okey. Yung iba puwedeng kilala niyo na lalo na kung negosyo 'yan. Yung iba naman puwedeng bago lang 'no, like a brand new energy pero may partnership. May tulungan, hindi siya tamad, responsable siya. Actually, baka nga mainis ka pa sa kanya kasi focus siya sa detalye, yan oh. "Ay, bakit hindi mo 'to nilagyan ng period? Dapat may period 'to, dapat maglalagay ka rito ng kama." Yan oh, may gano'n siya. May pagka-organize kasi siya 'no, pero maganda yon kasi nakikita ko rito na puwedeng mainis ka sa mga paganyan-ganyan niya, pero mare-realize mo rito na, okey siyang ka-partner kasi focus siya sa details, 'yan 'no. So, ibig sabihin, sa lahat ng partner 'no, siya 'tong metikuloso or metikulosa pero maganda naman yung quality ng trabaho. Hindi siya bossy type of energy kasi gumagalaw din siya, okey? Ano lang talaga siya, detailed-oriented, 'yan 'no. So, maliban diyan nakita rin tayo rito ng energy para sa'yo, Saggy, kung saan meron tayo rito 'no, na possible na new love for you guys 'no, na paparating pa lamang at itong tao na 'to na is someone na talaga kayo. Pero yun nga lang 'no, medyo may ano lang dito, conflict. Puwedeng sa side mo 'to, puwedeng sa side niya. Kasi puwedeng meron pa rito na baka siya, hindi pa siya talaga as in 101% completely nakaka-move on sa kanyang ex-person, ta's ipu-pursue niya na kayo na which is hindi yun tama, 'di ba? Kasi magmumukha yung parang rebound or whatever, 'no? So, kung hindi siya yun, possible na meron ditong energy ninyo na kayo yung hindi pa fully healed 'no, sa inyong ex kapag dumating itong tao na 'to. So, kung sino man siya, nakikita ko naman na maganda yung kanya ritong energy. So, hindi naman siya player type of energy. Actually, mayroon din siyang tagumpay sa kanyang kaperahan and at the same time, galing siya sa isang
relationship, actually relationships, yung mga dati niyang relationships, hindi siya yung nagloloko sa relationship, siya yung niloloko, you know? Lagi siya nagsa-start na isang relationship, tapos nag-end up lang din siya sa walang kwentang partner. Kaya nakikita ko rito no, na dahil doon, mga babes, no, lagi siya ritong nasasaktan. So, kung sino man siya, this person here could be hopeless romantic kasi nag-try na naman or magta-try na naman siya ulit na magmahal kapag ka ikaw ay kanyang na-meet or nakilala na rito. So, kung sino man siya, lumalabas rito no, na posibleng hopeless romantic siya, pero ipupurso niya kayo. Pero yun nga, kailangan mo na mag-heal kung siya yun sa side niya. Kailangan niya muna mag-move on completely sa kanya ex-person. At kung sa side mo naman yun, kailangan mag-move on ka muna completely sa yung ex-person, no? Para tuloy-tuloy ang magandang connection. Kasi kung hindi, magiging choppy ang line. 'Di ba? So, last but not the least message right here sa nakita natin dito, possible rin dito na baka meron ditong mag-try na humiram ng gamit mo, you know? At ang nakakaloka, hindi na 'to makakabalik sa'yo 'pag pinahiram mo 'yan, gano'n. So, hindi ito isang, ballpen, puwera naman akong ballpen diyan, baka may pantasa ka diyan, pambura, ganyan. Hindi 'yun gano'n. Parang yung hihiramin niya sa'yo 'no is puwedeng bagay na baka may kamahalan din or may presyo din 'no, 'yan ang nakikita natin dito. Or baka naman importante 'yun sa'yo. Take note, hindi na 'yun makakabalik sa'yo. Hindi dahil itatago niya kundi mawawala niya, you know? In short, may energy siyang burara siya, you know? So, mabuti mga babes 'no, na kung importante 'yan sa'yo, esep-esep. 'Wag mo na lang pahiram 'yan kasi nakikita ko ritong maglalaho 'yan 'no, 'yan. So, ito yung mga mensahe na nakuha ko here for you sa Jegenem Yuriana on me, Sarang Hill, Love and Light. Annyeong!